'Di ba? Pero ang SMNI, wala naman kayong sinasabi tungkol dito eh. Wala rin kayong say about 125 million ng BP na ginastos for 11 days. Wala din kayong say doon. Kaya masasabi ko, wala kayong karapatan para sabihin na ang gobyernong ito, oh, may mga bumibili ng bahay gamit ang ano. Hello? Patunayan nyo. Kasi itong 51 billion at 125 million ay napatunayan na talagang napunta sa kanilang kamay. Diba? 125 million, 11 days only. Hindi malaman, hindi siya walang solid na paliwanag kung saan ito napunta. Napunta siya doon sa mga item na hindi naman dapat na pinaggastusan ng confidential funds. Katulad ng tree planting. Wala namang kinalaman yun sa security, 'di ba? So yung 125 billion, anong sabi ng DBM? Anong sinabi ng Department of Budget and Management? Anong sinabi ng DPWH? Totoo nga daw na talagang merong inalat na 51 billion sa First District of Davao for 3 years only. Samantalang maraming mga distrito sa buong bansa ang napakakaunti lang. 3 million. Napakakaunti ng budget. Ibig sabihin, dahil sa ang laki-laki ng budget na ibinigay mo sa First District of Davao, yung iba nag-suffer. Yung ibang distrito dito sa Pilipinas nag-suffer. Maliit lang ang kanilang budget dahil pinalabon mo yan, pinalabon mo. Ano ba yung pinalabon sa Tagalog? Pinalabon kasi ano yun Bisaya yun. Pinprioritize mo ang Davao City, 51 billion. So ang nangyari, yung ibang mga distrito, ang liit-liit ng kanilang budget. Dapat sana hinati ng maayos. Na hindi naman dihado yung iba-ibang distrito. Dahil lahat naman tayo dito, anak tayo ng Diyos. Lahat tayo dito, ang Panginoon ang naglagay sa atin dito. Hindi lang naman kayo yung anak ng Diyos holy ground daw ang Davao. Kaya nga mga kaibigan, wala silang karapatan na magsabi na itong gobyerno na to, maraming kurakot, ganyan-ganyan. Kasi in the first place, yung inyong pangungurakot, hindi nyo inilalabas sa SMNI. Diba? At isa pa, meron ba kayong ebidensya para sabihin na ang gobyerno na to ay kurakot? Wala naman kayong evidence. And even, sinasabi ko nga madalas mga kaibigan, ang confidential and intelligence funds ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, the most comprehensive and the most detailed. 2 libro ang pinasa. At nakita nyo naman, di ba, sa aking mga last vlog, even the Bureau of Custom, the most corrupt na ahensya ng gobyerno ever since tumino ngayon sa panahon ng Pangulong Bongbong Marcos, naging matino at nag-perform. Mga kaibigan, nalampasan nila yung kanilang target na collection. Sa panahon ngayon ni PBBM, naging maayos ang Bureau of Custom. So kita nyo, even BIR, naging maayos ang collection. At even yung iba-ibang ahensya ng gobyerno, umayos lahat sa panahon ni PBBM. Kaya nga even Duterte, ano sabi ni Duterte? Wala daw siyang makitang katiwalian. Hindi daw corrupt si Marcos. Even Duterte, siya mismo nagsabi na wala siyang makita na naging corrupt si PBBM. Ano pa? Tatayo ako sa kalayaan ko sa bansang ito na pinakamatyan ng aking mga national heroes. Yan mga kababayan, bantayan po natin. Saglit. Kasi if you're talking about our national heroes, dapat magpakita ka naman ng katapangan, di ba? Ang national heroes natin, kahit sibat lang ang hawak di ba? Kahit sibat lang ang hawak nila, lumulusob. Kahit wala silang mga makabagong sandata, lumulusob. Humaharap sa mga Kastila. O ikaw, humarap ka ngayon. Ipagtanggol mo ang sarili mo
Sabi mo, son of God ka. May-ari ng sanlibutan. Ipagtanggol mo ang sarili mo. Iharap mo ang mukha mo. Bakit hindi mo kayang iharap ang mukha mo? Bakit hindi mo kayang humarap? Ipakita mo na matapang ka. Hindi lang yung nagtatago ka dyan sa kung saan ka man nagtatago at naglalabas ka lang ng audio. Diba? Okay, tuloy natin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendition ang kanila, hindi na po extradition. Kaya wala na akong kalayaan at wala na po akong depensa sa sarili ko, kundi ang Panginoong Diyos lamang. Kung paano itinago ng Diyos si Elijah sa evil woman na si Jezebel, nang nagpakain sa kanya ay mga ibon na lang. Ganon din ang gagawin ng Diyos sa akin. Hindi ako ibibigay sa kamay ng masasama pag ganito ang pamamahala. It's an evil and righteous administration. I am telling you that. So, para pala kay Pastor Kibbs, kapag ang administrasyon ay hindi kumikitil ng buhay ng mga simpleng mamamayan, yan pala ay evil. Kasi mga kaibigan, di ba, kita naman natin ngayon, marami nga, sa totoo lang, no, maraming ang mga kakamping, mga kaibigan, na nagugustuhan ngayon ang administrasyon. Kasi sabi na, wow, ang administrasyon na to, talagang merong paggalang sa human rights, no? Gumagalang sa human rights, merong sumusunod sa batas, no? Kasi wala nang nakikita mga ganon-ganon, yung mga libo-libo na ganyan, tsugihan, wala na. So, nakikita nila maayos na. At nakikita din nila ang mga press ngayon, malaya, mga kaibigan. At even yung mga bashers, malaya. Malaya, hindi sila nagaganon. Di ba? So, talagang bumalik na talaga, mga kaibigan, yung mga nasikil na freedom noong past administration. Ngayon ay talagang bumalik na. Diba? Ang dami ngayon, kaliw-kaliwang banat sa ating Pangulo, kay F. Elisa Marcos. Pero ayan, namamayagpag, buhay na buhay sila. Diba? Mga kaibigan. And kita nyo naman, si Kibbs. Kita nyo, nakakapagbigay pa siya ng audio niya. Diba? Nakakapagsalita pa sila ng kung ano-ano sa administrasyon. Diba? So talagang malaya, mga kaibigan. Malaya talaga ang lahat. Andito talaga ang democracy, no? Pero ang sinasabi ni Kibbs, mga kaibigan, wala na daw. Napaka-evil daw ng administrasyon. Evil pa pala yun, ha? So, ang gusto pala ni Kibbs, mga kaibigan, kailangan maraming ganunan, no? Para yun ang righteous para sa kanya. Pag ang administrasyon ay maraming ganunan, yun ang righteous. Pero dahil ngayon sa administrasyon ni PBBM, ay wala nang mga libo-libong AJK, yan daw ay evil. Tuloy natin. Nakakatawa talaga to. Pinapatawa ako ni Kibbs, no? Bantayan natin to, mga kababayan ko. Ikaw lang. 73 Huwag mo years kami isama. Magse-74 years na ako dito. Lahat ng administrasyon na daanan ko na. Lahat ng mga naging pangulo, mula kay Diosdado Macapagal, mula po sa malit pa ko kay Magsaysay, kay Carlos P. Garcia, kay Diosdado Macapagal, kay Marcos Sr., kay Cory Aquino, pagkatapos kay Ramos, pagkatapos kay Gloria Macapagal, pagkatapos kay Erap, pagkatapos kay Ramos, pagkatapos si Aquino, Noynoy, pagkatapos ang ating Pangulong Duterte. Wala po kaming nadaanan ganito. Nagimigipit kami sa aming sariling bansa ng mga dayuhan. Nakasabwat ang ating pamahalaan na aking sinuportahan pa naman noong nakaraang eleksyon. Tandaan mo, President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, pati ikaw, Martin Romualdez, hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI at ng buong sangkatauhang Pilipino. Naniwala sila sa amin sa mga
Sorry mga kaibigan. Lamang ang Sige, may komentuhan muna natin to. So, ayan, pabiktim, no? Pabiktim. O, panahon pa daw ni Diosdado Macapagal, andyan na daw siya. O, sinabi na niya lahat ng mga pangulo, no? Pinoy, Duterte, pagkatapos ngayon. So, eto lang daw, mga kaibigan, ngayon lang daw niya naranasan to. Eto masasabi ko sa'yo. Tama ang sinasabi, no? Na lahat ng kasamaan may katapusan. Hindi ka pwedeng forever na magtamasa, forever na magagawa mo ang mga kasamaan. Hindi yan. Lahat ng kasamaan dito sa mundo ay may katapusan. May wakas. Diba? Ganon lang yun, no? Lahat ng ginagawa ng tao na mali, meron yang wakas. Ito yung time na ang sabi siguro ng Panginoon, tama na. Putulin na natin itong puno na to kasi sobra na. Tama na yan. Ito yung time. Hello? Kung nagagawa mo yan noon, eto sasabihin ko sa iyo, kung nagagawa mo yan noon, dahil ng mga panahon na yon, malakas ka sa Davao. PRRD, kinuha, inappoint ni Cory Aquino, inappoint mo na siya as vice mayor muna, and then naging mayor. Napakatagal na panahon yan. Ikaw na nga rin nagsabi na matagal na panahon mo ng kaibigan, si RRD. Diba? So, anong ibig sabihin nun? Napakatagal na panahon na malakas ka rin sa Davao. Na untouchable kayo. Walang pwede sa inyong gumalaw. Diba? Ngayon, ang panahon ngayon na tapos na sa pagkapangulo si RRD. Mga kaibigan, although si Pulong ay, si Baste ay mayor pa rin ng Davao, pero eto na yon. Ang administrasyon na ito, sinasabi naman ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, ayaw niya na merong maghari-harian. Kailangan kung ano yung tama, yun lang. Bawal ang merong naghahari-harian. Bawal ang may mga kurap, bawal yung kung ano kasi sa bagong Pilipinas na tayo. Kaya talagang yung mga ginawa mo noon, darating talaga ang panahon na pagbabayaran mo lahat yan dahil walang forever. Diba? Wala namang forever eh. At kung ano man ang ginawa ng tao, na mga kasamaan sa kanyang sa buhay niya, mga kaibigan, hindi ka naman mananatili na ganun eh. Dahil darating din ang panahon na magkakaroon din ng wakas. Pastor ka, dapat alam mo yan. Lahat ng kasamaan ay merong wakas. Tandaan mo yan. Lahat ng pagmamalabis, merong wakas. Lahat ng pang-aapi, merong wakas. Payback time na tinatawag. Na lahat ng mga ginawa mong kasalanan, kasamaan dito sa mundo, pagdating ng araw, in God's perfect time and perfect timing, pagbabayaran mo lahat yan. At hindi ka makakatakas sa karma at sa parusa. Diba? Yun lang yun eh. Pastor ka pero hindi mo alam yan. Diba? Kaya huwag mong sabihin na ngayon lang nangyari ito. Ngayon lang sa administrasyon na to. Napaka-evil ng administrasyon na to. Hello. Hindi yan nangyari sa'yo noon. Kasi nga, noon, hindi pa masyadong kumbaga, ginagawa mo yan, hindi pa masyadong kumbaga hindi pa puno yung salop. Pero ngayon, eto na yung perfect time. Punong-puno na yung salop. Kailangan ng kalusin. Diba? Yun mga kaibigan. At eto yung perfect timing dahil unti-unti nang nawawala ang iyong koneksyon. Unti-unti nang nawawala ang inyong kapangyarihan. Diba? So niniwala ako dun mga guys, lahat ng kasamaan merong katapusan.
Yan. Tuloy natin mga guys. Kaya huwag niya sabihin na ngayon lang nangyari ito. Opo, ngayon lang nangyari ito. Kasi nga, ngayon yung panahon ng paniningil ng iyong mga ginawang kasalanan, di umano. So kung gusto mong luminis ang pangalan mo, simple. Simple lang. Harapin mo ang lahat ng inaakusa sa'yo. Bakit hindi mo kaya? Harapin mo. Harapin mo yung mga babae na yan, mga witness na yan sa Senado. Harapin mo at sabihin mo sa kanila, harap-harapan. Nagsisinungaling kayo. Hindi totoo ang mga sinasabi nyo. Harapin mo sila. Bakit hindi mo kaya? Dahil ba sa hindi mo sila kayang harapin dahil alam mo, deep in your heart and in your mind, alam mo na totoo ang sinasabi nila? Ganun ba? Okay. Sa totoo lang sa totoo lang. Credibility. Noong panahong yun. Sobrang ginawa nyo kay PBBM. Pwede nga kayong kasuhan, pwede nga kayong idemanda, pero sa sobrang bait ng ating Pangulo, hindi niya ginagawa yan. Hinahayaan lang kayo, sa totoo lang. Huh? Hanggang ngayon. Ngayon, anong ginawa ninyo? Pinaggagawa ninyo kami ng kasalanan, ililagay ninyo kami sa kahihiyan, pagkatapos ibinilanggupan ninyo ang dalawa naming mamamahayag, pagkatapos inaapil ninyo kami ng ganito-ganito lang, ang aming pong tolerance, it has come to the rim. Our tolerance has been to the roof already. Saglit. Komentuhan muna natin yung sinabi niya kanina, no? Na, Hindi na po. ang sabi niya, mga kaibigan, Itong nangyayari parang gusto niyang sabihin or ipahayag na ang SMNI, na parang kaya nanalo si PBBM ay dahil sa SMNI, dahil pinromote daw siya ng SMNI, no? Doon sa debate, no? Sa The Probe, sa dalawang debate yun eh. Pero ito ang sasabihin ko. Alam niyo ba kung bakit na nakilala ang SMNI at tumaas ang kanilang views? Dahil pinaunlakan sila ni PBBM. Kasi mga kaibigan, si PBBM, sa totoo lang ang dami sa kanyang nag-i-invite mga mainstream media, pero hindi niya pinapaunlakan. Pero etong SMNI, mga kaibigan, hindi sila sumuko at niligawan si PBBM para mapapayag ito na sumali sa debate. At sino ang nag-expose niyan? Mike Abe. Sabi ni Mike Abe, nandoon pa ako during that time, kaya alam ko na si PBBM ayaw. Pero hindi sumusuko ang SMNI, nililigawan si PBBM para mapapayag. At yun nga, pumayag si PBBM na sumali doon sa debate. Kaya kung titingnan natin mga kaibigan, ang SMNI ang merong malaking utang na loob kay PBBM dahil sa kanila tumaas yung kanilang views. At dahil sa kanila, na-recognize pa sila, di ba? Nakakuha pa ng award yung The Probe, 'di ba mga kaibigan? Nakakuha ng award 'yun eh. Kasi bakit nila sasabihin, maling-maling sasabihin sinasabi ni Kibuloy na parang sinasabi niya na sila yung nagpasikat kay PBBM, na sila yung nag-promote kay PBBM. Hello. Nang bumalik si PBBM dito, tumakbo siya, nanalo. And even nanalo din siya sa national election, naging senador. So, ibig sabihin, noon pa, talagang marami na ang talagang supporters ni PBBM. And even, nanalo pa siya sa vice-presidente. Nadaya lang. So, with or without SMNI, si PBBM ay kilala ng tao. Hindi kailangan ni PBBM ng SMNI para makilala. Pero ang SMNI, kailangan nilang makuha si PBBM, maigess nila sa kanilang debate para hindi sila langawin. Remember mga kaibigan, nung nagkaroon ng debate, The Probe, and then yung iba-ibang mga mainstream media, nagkaroon ng debate, di ba absent si PBBM? Nakita, di ba pinakita yung kanilang views, napakaliit ng views ng mga debate ng mainstream media na wala si PBBM. Ang liit ng views. Pero sa SMNI na dinaluhan ni PBBM yung debate, ang laki ng views. See? So, sino ngayon ang nakatulong?
Ang nakatulong ay si PBBM. Natulungan niya ang SMNI para lumaki ang views at para makilala. Yun lang yun, mga kaibigan. Kaya mali ang sinasabi